Ang hapunan sa Silangan Fine Dining ay nagaganap tulad ng ordinaryong Martes ng gabi, hanggang sa humiling si Lola Carmen Reyes na makausap ng pribado ang isang batang waitress dahil sa isang tila walang saysay na dahilan, ang kuwintas sa leeg ng dalaga. Isang aksyon na ikinagulat ng lahat sa restauran, mula sa mga VIP na customer hanggang sa mga chef. Wala ni isa sa kanila ang nakakita na nagpakita ng damdamin ang babaeng iyon, at lalong hindi nila naisip na ang isang maliit na detalye tulad ng isang alahas ay makakapagpareaksyon sa kanya ng ganoon. Si Lola Carmen Reyes ay hindi mahilig sa ingay. Kilala siya bilang unang Filipino-American na nagpatakbo ng isang cosmetics empire na nakabase sa California na may taunang kita na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Nagsilbing simbolo ng tagumpay at katatagan ng kababaihang Asyano sa Amerika, palagi siyang lumalabas sa media na may imahe ng ganap na kontrol. Maingat na salita, lihim na schedule, at kailanman ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Ang mga nagtrabaho sa kanya ay naglalarawan ng magkakatulad. Si Lola Menchu ay malamig, disiplinado, at walang sinuman ang nangangahas lumampas sa kanyang limitasyon. Kaya naman, ang sandaling tinawag niya ang waitress, palapit sa kakaibang boses, ay naging sentro ng katahimikan sa espasyo na laging puno ng usapan ng alta sosyedad ng San Francisco. Ang dalagang tinawag ay si Lea Gigi Santos, 17 taong gulang, isang Filipino-American na ipinanganak at lumaki sa Sacramento, ngunit walang anumang alaala ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mga kamag-anak, alam lang niya na natagpuan siya sa banyo ng Memorial Hospital isang umaga noong Mayo 1998, nakabalot sa isang manipis na kumot, walang papeles, walang pangalan. Nag-anunsyo noon ang pulisya para hanapin ang mga kamag-anak, ngunit walang dumating upang kunin siya. Mula noon, si Gigi Santos ay naging isa sa libu-libong mga batang iniwan na nanirahan sa iba't ibang foster care, nagpalit ng paaralan, address, at mga kaibigan. Tanging isang bagay lang ang sumama sa kanya sa buong pagkabata niya. Ang kuwintas na pilak na may hugis pusong nakaukit sa likod ang tekstong CN 1998. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito o sino ang nag-iwan nito. Pinangalagaan lang niya ito dahil ito ang tanging bagay na may personal na kahulugan. Hindi naging madali ang mga taon ng kanyang paglaki. Si Gigi ay hindi nagtagal sa isang lugar upang maramdaman na siya ay kabilang. Pagkatapos umabot sa edad na 65 at umalis sa sistema ng pangangalaga sa mga bata, nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa. Minsan, 3 trabaho ang ginagawa niya ng sabay-sabay, mula sa pagiging waitress hanggang sa pagde-deliver upang makapag-upa ng kwarto at makapag-ipon para sa pag-aaral. Ang pangarap niya ay maging isang nurse, hindi dahil sa anumang dakilang dahilan, kundi dahil sa mga tao ng paninirahan sa mga foster care, nasaksihan niya ang maraming batang may sakit na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Ang iilang matatapat na nurse ay nag-iwan sa kanya ng paniniwala na ang pangangalaga ay maaaring magligtas ng bahagi ng sirang buhay ng isang tao. 8 buwan nang nagtatrabaho si Gigi sa Silangan. Ito ay isa sa pinakamahalagang restaurant sa lungsod, kung saan madalas tumatanggap ng mga politiko, negosyante at artista. Hindi niya naisip na darating ang araw na magtatrabaho siya malapit sa mga tanyag na tao. Ngunit malaki ang suweldo sa trabahong ito at kailangan niyang mag-ipon para makapag-enroll sa susunod na semestre sa community college. Naka-uniforme ng maayos, nakatali ang buhok, at may pamantayang saloobin, sinubukan niyang gawin ang lahat ng perpekto. Alam niya na sa mga taong tulad niya, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng agarang pagpapalit. Kaya naman, nang biglang itinigil ni Lola Carmen Reyes, na ang pangalan ay nasa listahan ng mga madalas na VIP customer ng Silangan ang kanyang pagkain upang tawagin siya sa mesa, nakaramdam si Gigi ng isang malabong pag-aalala. Hindi niya maalala kung ano ang kanyang nagawang pagkakamali. Ang mesa ay sinerbisyuhan ng tama, ang alak ay sinasalin sa tamang temperatura, ang menu ay ipinaliwanag ng detalyado. Ngunit sa halip na magreklamo tungkol sa pagkain o serbisyo, ang customer ay nakatingin ng matindi sa kanyang leeg kung saan nakapatong ang luma at pilak na kuwintas. Nagtanong siya ng isang simpleng tanong, "Ang kuwintas na ito, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo ito nakuha?"
Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Gigi. Hindi dahil hindi siya alam kung paano sumagot, kundi dahil sa tono ng boses sa tanong na iyon na hindi katulad ng sinumang customer na nakilala niya. Hindi mayabang, hindi mapagmataas, kundi isang tuwiran, hindi maipaliwanag na emosyon. Bago pa siya makareact, lumapit na ang restaurant manager. Si G. Scott Palmer, na namamahala sa restaurant ng mahigpit, ay hindi nagtatago ng pag-aalala. Alam ni Gigi ang patakaran. Huwag kailanman abalahin ang mga customer at lalong huwag gumawa ng anumang atensyon sa lugar ng serbisyo. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Lola Menchu si G. Palmer na makialam. Hiniling niyang makipag-usap ng pribado kay Gigi sa loob lamang ng ilang minuto. Sinabi niya na ito ay isang personal na bagay na may kaugnayan sa kuwintas na suot ng dalaga. Tila pigil hininga ang buong restaurant. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga customer. Ang ilan ay lihim na nagtaas ng telepono upang mag-video. Ang pangalan ni Lola Menchu ay binanggit sa mga balita sa loob ng maraming dekada. Alam ng lahat kung sino siya, ngunit wala pa ni isa ang nakakita sa kanya sa ganitong sitwasyon. Nag-alinlangan si manager sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon, dinala niya ang dalawa sa opisina sa likod ng kusina. Sumunod si Gigi kay Lola Menchu, hindi alam kung ano ang naghihintay. Sa kanyang isip, daan-daang tanong, ngunit lahat ay walang malinaw na sagot. Ang kuwintas na suot niya, mula pa noong siya, ay nasa kumot sa loob ng 27 taon, ay biglang naging sentro ng isang misteryo. At ang makapangyarihang babae sa harap niya ay tila may sagot. Walang sinuman sa restaurant ang nakaaalam na ang sandaling iyon ay nagmarka ng simula ng isang serye ng mga pangyayari na magpapabago sa buhay ng dalawang tao. Isang bilyonarya na nag-akala na nawala ang lahat at isang batang babae na hindi pa nakakaalam kung sino siya. Nagsimula ang lahat sa isang alahas na nagkakahalaga lamang ng mas mababa sa 90-25, ngunit ang tunay na halaga nito ay wala sa material. Ito ang tanging natitirang clue sa isang kwento na inilibing sa loob ng halos 3 dekada at ngayon ito ay bumalik sa tamang lugar kung saan ito nararapat. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng kusina, si Gigi ay nakatayo sa harap ng makapangyarihang babae na kilala lamang niya sa pamamagitan ng balita sa pananalapi sa telebisyon. Ang masikip na espasyo na puno ng mga resibo, ledger at mga booking calendar na nakadikit sa dingding ay naging lugar kung saan nagsimula ang isang pag-uusap na hindi inaasahan ng dalawa. Hindi nagpaligoy-ligoy si Lola Menchu. Tumingin siya ng diretso kay Gigi at sinabi na ang kuwintas ay ang bagay na ibinigay niya sa kanyang anak noong 1998. Bahagyang nalito si Gigi. Hindi niya naisip na ang luma at pilak na alahas ay may ganoong malinaw na pinagmulan. Sa isip niya, ang kuwintas ay simpleng isang walang pangalan na relic na natagpuan kasama niya sa banyo ng ospital sa mismong araw na siya ipinanganak. Pinangalagaan niya ito sa instinct, bilang tanging bagay na nagpapaalala na siya ay minsan ay kabilang sa isang tao kahit na ang taong iyon ay hindi nagpakita. Tahimik na kinuha ni Lola Menchu ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang pagtap, pinakita niya kay Gigi ang isang litrato. Ito ay isang babaeng bata. Nasa 20s, mahaba ang buhok, nagliliwanag ang mga mata. Nakapatong ang kamay sa kanyang nagbubuntis na tiyan. Sa leeg niya ay ang eksaktong kuwintas na suot ni Gigi. Ang pangalan ng nasa litrato ay si Camila Camps Reyes, ang nag-iisang anak ni Lola Menchu. Sinabi niya na namatay ito pagkatapos manganak dahil sa maraming komplikasyon sa mismong Memorial Hospital sa Sacramento noong Mayo 15, 1998. Ang impormasyong iyon ay nagpatigil kay Gigi. Ang lahat ay nagkakatugma ng kakaiba mula sa taon ng kapanganakan kung saan siya natagpuan hanggang sa kuwintas na laging nasa kanyang leeg. Gayunpaman, mayroon pa ring espasyo sa kanyang puso na hindi mapunan ng pag-uugnay lamang. Ayaw niyang maniwala sa panandaliang emosyon. Sa buong buhay niya, natutunan niyang magduda sa mga bagay na tila maganda dahil kadalasan ay mabilis itong nawawala. Sinabi niya kay Lola Menchu na hindi siya kailanman inampon, wala siyang pangalan sa anumang family record. Sa buong pagkabata niya, ang alam niya lang ay ang file number na sumusunod sa bawat paglipat ng foster home. Ang mga unang taon ng kanyang buhay
ay isang serye ng paglipat mula sa isang bahay patungo sa iba. Naninirahan sa bawat lugar sa loob ng ilang buwan, minsan ay hindi pa naaalala ang pangalan ng tagapag-alaga. Hindi niya maalala ng malinaw ang mukha ng sinuman, naaalala lang niya ang malamig na pakiramdam sa tuwing binabalot ang kanyang mga gamit at naghihintay sa sasakyan na susundo sa kanya. Kinuwento niya ang unang beses sa grade 1, kung saan kailangan niyang tumayo sa harap ng klase at basahin ang kanyang pangalan, kahit na walang sinuman ang nagbigkas nito ng tama. Walang nagtanong kung saan siya nagmula, at walang nag-aalala kung bakit siya laging nakatingin sa kanyang leeg sa tuwing sinisigawan siya ng sinuman. Ang kuwintas para sa kanya ay parang isang tahimik na bulong, may nagmahal sa iyo minsan. Hindi niya alam kung sino ang taong iyon, ngunit naisip niya na mayroon lamang isang dahilan kung bakit iniwan nila ang bagay na ito. Hindi sapat ang kanilang kalagayan upang alagaan siya, ngunit gusto pa ring mag-iwan ng bakas. Si Lola Menchu ay tahimik habang nakikinig sa kanya. Pagkatapos, kinumpirma niya muli. Ang kanyang anak ay namatay habang nanganganak, at ang bata, na siyang apo niya, ay inihayag na inampon ng isang pamilya sa pamamagitan ng isang pribadong proseso. Ngunit walang tiyak na detalye. Bumalik siya sa bansa kaagad nang malaman ang balita, ngunit ang lahat ng impormasyon tungkol sa bata ay nakalock na dahil sa mga legal na dahilan. Ang nagawa niya pagkatapos ay umupa ng mga pribadong investigator, nakipagtulungan sa mga abogado sa loob ng maraming taon, ngunit ang lahat ng bakas ay nawala na parang hindi kailanman umiral ang bata. Idinagdag niya na hindi pa kasal si Cams. Ang ama ng bata ay hindi kailanman nabanggit sa anumang record, at dahil dito, ang bata ay ang tanging tagapagmana sa kanilang pamilya. Inakala ng lahat na ang pagkawala ng bakas ng bata ay isang aksidenteng administratibo, isang problema sa sistema ng pag-ampon na puno ng butas. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na hindi makahanap ng anumang bakas, nagsimula siyang magduda na mayroong mali. Tahimik na umupo si Gigi, puno ang kanyang isip. Ang bawat salita ni Lola Menchu ay parang mga nagkakalat na piraso ng puzzle, at nang pinagsama, ito ay bumuo ng isang larawan na hindi siya handa harapin. Kung ang lahat ng narinig niya ay totoo, ang kanyang buong buhay ay hindi lamang isang serye ng hindi sinasadyang kasawian, kundi ang resulta ng isang conspiracy. Mayroong sadyang nagpawalang bisa sa kanya mula sa kanyang sariling pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-alok si Lola Menchu ng DNA testing. Sinabi niya na mayroon siyang pribadong laboratorio na laging handa para sa mga emergency na sitwasyon at maaari silang magbigay ng paunang resulta sa loob ng ilang oras. Tumango siya bilang pagsang-ayon, hindi dahil sa ganap na paniniwala, kundi dahil ang instinct niya ay nagsasabi sa kanya na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kalupit, mas mabuti pa rin ito kaysa sa mabuhay sa malalabong pagpapalagay. Bago umalis sa silid, lumingon si Gigi at nagtanong ng isang bagay. Kung ako talaga ang inyong kamag-anak, bakit ako iniwan sa isang masamang lugar tulad ng pampublikong banyo? Tiningnan siya ni Lola Menchu ng matagal bago sumagot na maaaring hindi iyon ang intensyon ng kanyang ina. Maaaring mayroong gumawa ng mali. Mayroong sadyang nagnakaw sa kanya at nagkunwari sa eksenang iyon upang itago ang kanilang ginawa. Sinabi niya na kung ganoon ang katotohanan, hindi siya titigil hanggang sa matagpuan niya ang taong nagdulot ng paghihiwalay nila sa loob ng halos 30 taon. Ang salitang iyon ay nagparamdam kay Gigi ng isang emosyon na hindi pa niya nararamdaman, protektado. Sa buong buhay niya, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Ngayon, mayroong gustong tumayo. Hindi lamang upang protektahan siya kundi upang makamit ang hustisya para sa kanyang yumaong ina. Hindi pa niya kayang tawagin itong pamilya, ngunit hindi na siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon, ang kuwintas sa kanyang leeg ay hindi na isang misteryo kundi naging isang buhay na ebidensya ng isang mahalagang bagay. Siya ay minsan nang minahal at ngayon mayroong naghahanap sa kanya sa buong buhay. Kinaumagahan, ang paunang resulta ng DNA test ay ipinadala sa email ni Lola Menchu at kinumpirma ng laboratorio ang hindi inaasahan. Si Gigi Santos ay ang kanyang apo, anak ni Camila, ang nag-iisang anak na nawala niya noong tagsibol ng 1998. Ang resulta, kahit na bahagyang inaasahan, pagkatapos ng pag-uusap kagabi,
ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Sa isang panig ay ang babae na nabuhay ng higit sa 20 taon na may sugat ng pagkawala ng anak na hindi pa gumagaling. Sa kabilang panig ay ang dalaga na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nalaman na mayroon siyang pamilya. Hindi pinabayaan ni Lola Menchu na lumipas ang oras nang walang kabuluhan. Sa sandaling natanggap niya ang kumpirmasyon mula sa laboratorio, nakipag-ugnayan siya sa kanyang pribadong law office at nagsimula ng isang independenteng investigasyon. Ang bawat file mula sa Memorial Hospital ay hiniling na ibigay. Ang bawat health worker na naroroon noong araw na iyon ay sinuri. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari noong Mayo 15, 1998. Ano ang nagdulot ng pagkawala ng isang bagong panganak sa yakap ng kanyang pamilya at natagpuan pagkaraan ng ilang oras sa isang banyo na walang kumukuha, walang nakakaalam, walang nagpapaliwanag. Samantala, si Gigi ay nagtrabaho pa rin tulad ng dati. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong buhay na ito. Ang dagsa ng impormasyon ay nakagulat sa kanya. Ngunit nakakagulat, may bahagi sa kanya na nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Siguro dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya kailangang mag-isa sa lahat. Hindi siya tinanong ni Lola Menchu kung ano ang dapat niyang gawin, ni hindi siya ipinilit sa isang papel. Sinabi lamang niya, kung sino ka, ano ang gusto mong gawin, lahat ay nasa iyo, apo. Isang hapon, nang naglilinis ng mesa si Gigi, lumapit si G. Palmer, ang restaurant manager. Iba ang kanyang hitsura, kaysa sa karaniwan, hindi galit, hindi rin abala. Napansin niya na mayroong mabigat sa mga mata nito. At tulad ng inaasahan niya, nang umalis na si Lola Menchu at siya sa restaurant, lihim na tumawag si G. Palmer. Ang tawag na iyon ay hindi lamang dahil sa pag-aalala para sa restaurant. Ito ay ang tawag ng isang taong natatakot nang bumalik ang nakaraan upang singilin ang utang. Noong 1998, si G. Palmer ay hindi isang restaurant manager. Dati siyang nursing intern sa Memorial Hospital sa Sacramento. Noon, siya ay nasa 30s. Naghihirap dahil sa utang sa sugal na hindi niya mabayaran. Naninirahan mag-isa, walang pamilya, walang nagbabantay. Nang may lumapit sa kanya na may alok na nagkakahalaga ng $50,000 upang ayusin ang record ng isang namatay na panganganak, hindi na siya nagtanong ng detalyado. Ang nagbigay ng alok ay isang makapangyarihang babae, nakasuot ng elegante at maayos magsalita. Hindi siya humiling na gumawa ng anumang kakilakilabot. Kailangan lang tiyakin na ang bata ay hindi mapupunta sa opisyal na sistema, isang pribadong bagay lamang, aniya. Kami na ang bahala sa bata, huwag kang mag-alala. Nang matanggap na niya ang pera, naisip niya na ginagawa niya ang isang makatwirang bagay, ibigay ang bata sa isang taong may kakayahan na alagaan upang maiwasan ang legal na problema para sa kanilang pamilya, ngunit hindi naging tama ang plano. Biglang binago ng babae ang kahilingan sa huling minuto. Sa halip na ibigay ang bata sa tatanggap, hiniling niya na ilagay ni Palmer ang bata sa banyo sa unang palapag upang aksidenteng matagpuan ng pulisya. Ang dahilan ay upang lumikha ng isang senaryo upang maiwasan ang pampublikong pagkakasangkot. Nais ni G. Palmer na tumanggi noon, ngunit alam din niya na hindi na niya maibabalik ang perang nagastos na niya. Sumunod siya sa isang hangal na paniniwala na ang bata ay maililigtas kaagad. Ngunit hindi niya inaasahan na halos 4 na oras pa ang lumipas bago matagpuan ng isang janitor ang bata sa banyo. Buhay ang bata ngunit nanlalamig na. Hindi ito lumabas sa balita dahil gusto ng ospital na itago ang insidente upang maiwasan ang kahihiyan. Si G. Palmer, na may mabigat na damdamin at takot sa investigasyon, ay lihim na nagbitiw ilang buwan pagkatapos noon at lumipat upang manirahan sa San Francisco. Dito, sinimulan niya ang kanyang buhay mula sa pagiging bartender hanggang sa unti-unting naging manager ng isang mataas na kalidad na restaurant. Sa loob ng 27 taon, nabuhay siya sa isang malabong takot na isang araw ay muling bubuksan ang nakaraan. Ngunit pagkatapos, ang oras ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Hanggang sa lumitaw ang dalagang iyon, suot ang kuwintas ng nakaraan at nakaupo sa harap ng makapangyarihang lola na hindi pa niya nakikilala. Ang lahat ng sinubukan niyang kalimutan ay lumabas ng malinaw. Ngayon, ang katotohanan ay lumalabas.
at alam niyang lubos. Kung hindi siya magkukusa, wala na siyang pagkakataon na magpaliwanag. Pagkaraan ng ilang araw, nakatanggap si Lola Menchu ng impormasyon tungkol sa listahan ng mga tauhan ng Memorial Hospital noong 1998 kasama ang pangalan ni Scott Palmer. Hiniling niya sa law office na imbestigahan ang kanyang background at sa loob lamang ng 24 oras ang kanyang transfer record, ang mga malabong money transfer at ang biglaang pagbitiw ay inilabas. Ang mga datos na iyon ay nagkakatugma sa oras kung kailan namatay ang kanyang anak at nawala ang kanyang apo. Wala pa siyang sinasabi kay Gigi dahil ayaw niyang magbigay ng pag-asa o galit bago magkaroon ng konkretong ebidensya, ngunit alam niya na ang unang link ay lumabas na. Si Gigi Santos naman ay wala pa ring alam sa kung ano ang nangyayari. Para sa kanya, ang nangyari sa nakalipas na mga araw ay labis na para sa kanya. Ngunit malinaw din niyang naramdaman ang isang bagay. Mayroong isang agos na gumagalaw sa ilalim ng ibabaw ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang personal na kalagayan at tila walang sinuman ang makakapigil sa katotohanan na lumabas mula sa dilim. Hindi pa niya alam na ang taong nagbigay ng pinakamalaking kontribusyon sa kanyang pagkawala noon ay siya ring taong tinatawag niyang boss sa loob ng 8 buwan. At ang tunay na bagyo ay nasa harapan pa. Ang opisyal na resulta ng DNA test ay ipinadala sa loob ng mas mababa sa 1 linggo. Ang report na may selyo mula sa isang prestihiyosong laboratorio sa San Jose ay ganap na nagkumpirma ng koneksyon ng dugo sa pagitan nina Gigi at Lola Menchu. Wala nang anumang pagdududa, siya ay ang nawawalang apo sa loob ng 27 taon ng isa sa pinakamakapangyarihang babae sa kanlurang bahagi ng Amerika. Ang balita ay hindi maaaring itago ng matagal. Isang empleyado sa security team ni Lola Menchu ang nakapagpalabas ng impormasyon sa media. Wala pang 12 oras, ang unang headline ay lumabas sa front page ng isang lokal na pahayagan. Ang ninakaw na tagapagmana, ang restaurant waitress sa San Francisco ay ang apo ng bilyonarya na si Carmen Reyes. Kumalat ang balita ng mas mabilis kaysa sa mga nangungunang artikulo sa pananalapi, kumalat sa lahat ng TV channel, social media hanggang sa bawat morning talk show. Ang kuwento ay masyadong perpekto upang palampasin. Isang dalaga na walang pamilya na nabubuhay sa minimum na sahod ay lumabas na ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking ari-arian sa industriya ng kosmetiko sa Amerika. Sa gitna ng media frenzy, nanatiling kalmado si Lola Menchu. Hindi siya lumabas sa harap ng media, hindi nagbigay ng pahayag, hindi nagdaos ng press conference. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at resources sa pag-imbestiga sa katotohanan. Hiniling niya sa kanyang law firm na makipagtulungan sa 2 nangungunang pribadong investigation firm sa Los Angeles at New York upang hukayin ang bawat record na may kaugnayan sa Memorial Hospital. Ang mga tauhan noong 1998, ang mga kahina-hinalang financial transaction, ang mga private adoption record, at lahat ng may kaugnayan sa pagkawala ni Gigi noong ipinanganak. Sa loob lamang ng 3 linggo, maraming kahina-hinalang detalye ang nagsimulang lumabas. Ang money transfer na $160,000 sa isang bank account sa pangalan ni Scott Palmer noong Mayo 1998 ay ang unang lumabas. Ang account na ito ay walang transaksyon pagkatapos niyon sa loob ng higit sa 20 taon, umiral lamang bilang isang lugar upang itago ang pera na walang gumalaw. Ang oras kung kailan inilipat ang pera ay halos eksaktong tumugma sa araw na namatay si Cams at natagpuan ang bata sa banyo ng ospital. Ang pag-uugnay na iyon ay masyadong malinaw upang palampasin. Kasabay nito, natukoy din ang pagkakakilanlan ng babae na direktang nakipag-ugnayan kay Palmer noon. Si Eleanor Chan, dating Chief Financial Officer ng Lancaster Skin, na minsan ay pinaghihinala ang gumawa ng panloob na pandaraya ngunit walang sapat na ebidensya upang kasuhan. Namatay si Eleanor sa isang car accident 12 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang financial record ay nanatiling buo dahil sa isang kaso ng mana na hindi pa nalulutas. Doon lumabas ang ilang malalabong transaksyon mula sa corporate account patungo sa mga personal account kasama ang isang transaksyon na tumugma sa halaga na natanggap ni Palmer. Isa pang detalye na nakagulat sa investigation team
ay ang contract para umupa ng tagapag-alaga ng ospital na pinirmahan sa ilalim ng pangalan ng isang shell company na nakabase sa Nevada na talagang cover-up ni Eleanor Chan para sa money laundering sa loob ng maraming taon. Ayon sa paunang pagtatasa, maaari niyang ginawa ang buong senaryo na ito upang ilihis ang atensyon ni Lola Menchu sa oras na ang kanyang executive power ay seryosong sinusubukan dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang anak. Tila lahat ay maingat na pinlano. Lumikha ng trahedya ng pagkawala ng anak, bumagsak ang moral ng CEO ng kumpanya, at pagkatapos ay manipulahin ang panloob na merkado upang kunin ang kontrol. Kung naging matagumpay ang plano, si Eleanor ay maaaring naging tunay na CEO ng korporasyon. Ngunit hindi bumagsak si Lola Menchu. Nagtagal siya upang makabawi, ngunit sa huli ay napanatili niya ang kumpanya at ang reputasyon. Nabigo ang plano ni Eleanor at pagkatapos ay namatay siya. Dala ang mga lihim na inakala na mananatiling nakabaon, ngunit ang lihim na iyon ay hindi namatay kasama niya. Dahil si Palmer mismo, na nag-akala na tapos na ang lahat, ay kailangan ngayong harapin ang kahihinatnan. Alam na humihigpit ang pamingwit, sinubukan niyang tumakas. Isang plane ticket patungong Tijuana ang binili gamit ang peking pangalan, magaan ang bagahe, bagong telepono na walang iniwang bakas. Ngunit ang isang taong tulad ni Lola Menchu ay hindi nagpapahintulot na may anumang makalabas sa kanyang kontrol. Pagdating niya sa San Francisco International Airport, may isang lalaki ang lumapit at mahinang tinawag ang kanyang pangalan. Walang sigawan, walang posas. Alam ni Palmer kung ano ang nangyayari. Ang pagpupulong ay naganap sa isang itim na kotse na nakaparada sa labas ng paliparan. Sa loob nakaupo na si Lola Menchu, walang abogado, walang recorder, walang press, 2 tao lamang at ang katotohanan. Hiniling niya na sabihin niya ang lahat ng pangalan ng mga kasangkot, ang paraan ng pag-organisa, sino ang tumulong, sino ang tumanggap ng pera, sino ang nakakaalam ngunit nanahimik. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagbanta. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, kung hindi mo sasabihin, malalaman ko sa ibang paraan at sa oras na iyon, wala ka ng pagkakataon na magpaliwanag. Bumagsak si Palmer. Ikinuwento niya ang lahat tungkol sa unang pagpupulong kay Eleanor, tungkol sa pangako na aalagaan ng bata, tungkol sa sandali ng kahinaan, nang tanggapin niya ang pera at hindi niya ginawa ang kanyang responsibilidad, tungkol sa paglalagay ng bata sa banyo ayon sa utos, tungkol sa takot na sumunod sa kanya sa loob ng 27 taon, tungkol sa buhay na pagtatago, ang patuloy na obsession at ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan nang makita si Gigi na pumasok sa restoran na pinamamahalaan niya. Ang kanyang pahayag ay naitala at ipinadala sa law office. Iyon ang huling piraso upang simulan ang legal na proseso. Ang mga dating tumulong kay Eleanor, mula sa administrative staff na pumirma ng peking papeles hanggang sa accountant na nagtago ng mga ledger at sa nurse na nakakaalam ngunit nanahimik. Lahat ay inilagay sa listahan ng investigasyon. Ang mga nabubuhay ay haharap sa hustisya. Ang mga namatay ay may ari-arian na na-freeze. Ang mga nakabaong file ay ibinalik. Ang lahat ay nagsimulang lumabas pagkatapos ng higit sa 2 dekada ng katahimikan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang bagay para kay Lola Menchu ay hindi ang pagpapakulong sa sinuman o ang pagbawi ng reputasyon. Gusto niyang malaman kung bakit ito nangyari, bakit may taong nangahas na kunin ang isang bagong panganak para magsilbi sa isang conspiracy upang makuha ang kapangyarihan, bakit madaling manipulahin ang sistema ng kalusugan para sa isang halaga ng pera, at bakit sa loob ng 27 taon, walang nagsalita. Ang sagot ay maaaring nasa kasakiman. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, paano maiiwasan na mangyari muli ang ganitong bagay? At para sa kanya, ang lahat ng aksyon mula ngayon ay hindi lamang para sa pagbawi ng karangalan para sa pamilya, kundi isang responsibilidad sa ibang mga bata. Ang mga bata na maaaring, ay mapupunta sa parehong sitwasyon na naranasan ni Gigi. Ang kaso ay inilipat sa legal na yugto nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ng lahat. Sa loob lamang ng 2 linggo pagkatapos ng pahayag ni Palmer, pumasok na ang mga autoridad. Ang mga ebidensya na nakolekta mula sa mga pribadong investigation firm ay ipinasa sa San Francisco District Attorney's Office. Ang mga dokumento ng bangko,
ang pag-record ng pag-amin, ang mga panloob na record ng Memorial Hospital, at ang mga financial link sa pagitan ni Eleanor Chan at mga individual na kasangkot ay pinagsama-sama sa isang indictment file na mas makapal kaysa sa 400 pahina. Ang mga pangalan ng mga taong itinuturing na hindi kasangkot ay lumitaw ngayon sa listahan ng mga kasabwat. Gayunpaman, hindi madaling hulihin ang lahat. Ang ilan ay lumipat sa ibang mga estado at maging sa ibang bansa. Ang ilan ay nagpalit ng pangalan, naninirahan sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan, pagkatapos umalis sa kanilang trabaho sa mga pasilidad ng kalusugan. Ang paghahanap sa mga bakas ay hindi madali, ngunit ang paglahok ni Lola Menchu ay nagpabago sa buong sitwasyon. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang lahat ng resources na mayroon siya. Ang mga koneksyon sa politika, negosyante, media, at mga abogado ay inaktibo ng sabay-sabay. Ang bawat impormasyon ay pinroseso ng may ganap na katumpakan. Ang bawat maliit na palatandaan ay sinuri hanggang sa dulo. Ang ilang dating kasamahan ni Eleanor ay nagsimulang makaramdam ng presyon. Alam nila na kung hindi sila makikipagtulungan, maaari silang maging target ng pag-uusig. Ang ilan sa kanila ay lumapit sa mga abogado upang humingi ng proteksyon kapalit ng tapat na pahayag. Sa pamamagitan nito, patuloy na lumabas ang mga piraso ng puzzle. Ang sistema ng money laundering na itinatag ni Eleanor ay mas sopistikado kaysa sa inaakala. Hindi lang siya nagplano na manipulahin ang korporasyon, kundi nagsagawa rin ng isang serye ng mga ilegal na transaksyon sa pamamagitan ng mga subsidiary sa ibang bansa. Ang pagkawala ng apo ng co-founder ay bahagi lamang ng mas malaking estratehiya upang pabagsakin ang kanyang kalaban sa moral at pinansyal, at mula doon ay kunin ang ganap na kontrol. Ayon sa paunang konklusyon mula sa mga investigador, hindi bababa sa 5 individual ang direktang kasangkot sa pag-aayos at pagtatago ng pagkawala ni Gigi. Si Palmer ay kinasuhan ng conspiracy sa kidnapping at pagbabago ng medical record. Sumang-ayon siyang makipagtulungan ng lubusan at magbigay ng pahayag sa hukuman kapalit ng mas magaan na parusa. Isang accountant na dating nagtrabaho sa Lancaster Skin ang natuklasan na tumulong kay Eleanor na itago ang money transfer kay Palmer at iba pang kaugnay na pagbabayad at nahaharap sa kasong money laundering at conspiracy sa kidnapping. Isang panloob na abogado ng kumpanya na lubos na pinagkakatiwalaan ni Eleanor ay kinasuhan din ng paggawa ng pekeng papeles na may kaugnayan sa proseso ng pag-ampon. Sadyang ginawang legal ang pagkawala ni Gigi sa pamamagitan ng isang serye ng pekeng dokumento. 3 pang tao, kasama ang isang health worker, isang administrative assistant at isang witness na binayaran, ay kinasuhan din ng iba't ibang antas ng conspiracy, record fraud at pagtatago ng krimen. Ang mga akusasyon ay inihayag sa isang opisyal na press conference sa District Attorney's Office na dinaluhan ng maraming media. Gayunpaman, wala si Lola Menchu. Hinayaan niya ang kanyang mga abogado na magsalita. Habang siya ay nakatuon sa gawain sa labas ng hukuman, ang hindi kumpletong mga batas, ang mga butas sa sistema ng kalusugan at administratibo, at ang iba pang mga bata na naapektuhan sa parehong sitwasyon. Samantala, kailangan ding matuto ni Gigi na makibagay sa mabilis na pagbabago sa kanyang personal na buhay. Bigla siyang naging media personality. Saan man siya pumunta, may nakakakilala sa kanya, nagtatanong, at maging humihingi ng litrato. Ang bawat hakbang niya ay sinusuri, ngunit hindi siya nagpakita ng iritasyon. Naunawaan niya na ang kanyang kwento ay hindi na pribado, ito ay naging simbolo ng isang mas malaking bagay. Ang katotohanan ay hindi maaaring itago ng walang hanggan. Isang linggo pagkatapos ipahayag ang mga akusasyon, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa 3 malalaking TV show. Gusto nila siyang magbahagi ng kanyang damdamin, kanyang paglalakbay at mga plano sa hinaharap. Tumanggi siya sa lahat. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsulat ng isang mahabang artikulo na ipinadala sa isang pahayagan na dalubhasa sa mga isyu sa lipunan. Sa artikulo, nilinaw niya na hindi siya gustong maging star o simbolo. Siya ay isang taong survivor lamang sa sistema ng pangangalaga sa mga bata na sana ay naprotektahan siya ng mas mabuti kung hindi ito namanipula ng kasakiman at organisadong katahimikan.
Ang artikulo ay nagdulot ng malaking ingay. Maraming social activist, non-profit organization at maging ilang politiko ang nagsimulang makipag-ugnayan upang ipahayag ang suporta. Biglang naging mukha si Gigi Santos ng mga inabandunang bata ng kawalan ng hustisya na tinatakpan ng legal na balat. At mula sa sandaling iyon, isang malaking ideya ang nagsimulang mabuo. Hindi lamang hahayaan na matapos ang kanyang kuwento sa parusa para sa mga nagkasala, kundi gagawin itong plataporma upang lumikha ng tunay na pagbabago. Si Lola Menchu ang nagmungkahi ng direksyon. Sa isang pribadong pag-uusap sa kanyang tahanan, sinabi niya na kung handa si Gigi, popondohan niya ang buong proyekto upang reformahin ang sistema ng pangangalaga at proteksyon ng mga bata sa Amerika simula sa California. Hindi lamang ito charity work, kundi isang fund na may tiyak na layunin. Pigilan ang mga katulad na insidente sa pamamagitan ng pagbabago ng patakaran, pagsasanay sa mga tauhan, at pagbibigay ng independenteng sistema ng pagbabantay para sa mga ospital at social welfare agency. Hindi agad sumagot si Gigi, kailangan niya ng oras. Nag-aaral pa rin siya, kailangan pa rin niyang tapusin ang nursing program. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang kailangan niyang gawin, hindi upang maghiganti, kundi upang ang sakit na kanyang naranasan ay hindi maging walang kabuluhan. Kung kaya niyang baguhin ang buhay ng kahit isang bata, tulungan siyang hindi na magpalipat-lipat sa 10 magkakaibang bahay tulad ng ginawa niya, ang lahat ng pagsisikap ay sulit. Habang ang media ay unti-unting lumipat ng atensyon sa ibang mga insidente sa likod ng entablado, nagsimula na ang isang pangmatagalang plano. Tahimik na binuo ni Lola Menchu ang isang specialized team, nakikipag-ugnayan sa mga eksperto sa patakaran, doktor, abogado at mga community activist. Ang Camila Reyes Fund ay opisyal na itinatag 3 buwan pagkatapos niyon na may paunang kapital na 50 milyon at malinaw na layunin. Pagbutihin ang kalidad ng pangangalaga sa mga bata, palakasin ang kontrol sa sistema ng kalusugan, at magbigay ng pagkakataon para sa mga ulila na magkaroon ng tunay na pamilya sa halip na matrap sa walang damdaming proseso. Ang labanan sa korte ay nagpapatuloy. Ang mga paglilitis ay hindi pa natatapos, ngunit ang mas mahalaga ay nabuksan na ang pinto sa pagbabago. Mula sa isang luma at pilak na kwintas, ang katotohanan ay nailantad. Mula sa isang waitress sa restaurant, isang bagong boses ang ipinanganak. At mula sa isang lola na nawalan ng lahat, isang paglalakbay para sa pagbawi ng hustisya ang nagsimula. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sigurado sila sa isang bagay. Sa pagkakataong ito, hindi nila hahayaang manalo ang katahimikan. Ang unang paglilitis ay naganap sa simula ng Nobyembre sa San Francisco District Court na umakit ng hindi pa nakikita na atensyon mula sa publiko. Ang mga akusado ay binubuo ng iba't ibang tao, ang dating empleyado ng ospital, ang accountant na dating nagtrabaho sa kumpanya, hanggang sa panloob na abogado na dating gumawa ng mga peking dokumento. Lumabas sila sa courtroom na may mga mukha na dating itinuturing na ordinaryo sa lipunan. Ang ama ng 2 anak, ang mabait na asawa, ang tapat na empleyado. Ngayon, nakaharap sila sa hustisya na may mga hindi maikakailang akusasyon. Walang sino man ang makakaakala na sa likod ng kanilang magandang anyo ay isang serye ng tahimik na pag-uugali, conspiracy at pandaraya na tumagal ng halos 3 dekada. Si Palmer ang unang nagbigay ng testimonya. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa isang monotone na boses na parang ang bawat salita ay sinasanay na sa kanyang isip ng libu-libong beses. Nagsalita siya tungkol sa biglaang tawag mula kay Eleanor, tungkol sa mabilis na money transfer na walang contract, tungkol sa katahimikan ng mga kasamahan nang nagtanong siya. Inilarawan niya ng detalyado kung paano siya inutusan na ilagay ang bata sa banyo sa unang palapag at kung paano niya tinanggal ang lahat ng bakas sa sistema ng data. Hindi siya nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Sinabi lang niya na noon, siya ay desperado, may utang, at naniwala na ang bata ay aalagaan ng mga taong may kakayahan. Nang makita niya ang balita tungkol sa inabandunang bata, balak niya na sanang sumuko. Ngunit natakot siya at nanahimik siya hanggang sa ang katotohanan ay napilitang magsalita. Ang pahayag ni Palmer ay itinuturing na linchpin ng kaso.
Nagbigay ito ng detalye ng insidente at itinuro rin ang mga kahinaan sa sistema ng ospital, sa proseso ng pagbabantay at sa etika ng propesyon. Isang serye ng mga witness ang tinawag pagkatapos. Isang nurse na nakakita kay Palmer na may dalang kumot na lumabas sa nursery. Isang doktor ang naaalala na ang medical record noong araw na iyon ay mayroong kulang na birth record. Isang security guard ang nakarinig ng pagtatalo sa opisina ng management, ngunit hindi naglakas loob na magulat dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Ang mga financial evidence ay sinuri ng maingat. Ang mga money transfer ay natukoy ng eksakto ang oras, ang pagkakakilanlan ng nagpadala at ang paraan ng pagpapamahagi. Hindi na nabubuhay si Eleanor upang humarap sa hukuman, ngunit ang sistema na iniwan niya ay nagsasabi ng lahat. Ang paggamit ng mga shell company upang maglipat ng pera, ang panunuhol sa mga tauhan ng ospital, ang paggawa ng peking adoption record, lahat ay nagpapakita ng maingat at walang awa na paghahanda. Ang layunin ay hindi lamang ang pagkawala ng bata. Ito ay isang masusing kampanya upang pabagsakin ang moral ng kalaban sa pinakamahina nitong sandali. Iniharap ng mga taga-usig ang kaso, ng malinaw, bawat hakbang, ng walang pagmamadali. Hindi sila nagbigay diin sa emosyon, kundi sa responsibilidad. Hindi sila nagtanong tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pagpili. Bakit pinili nilang manahimik? Bakit sila pumirma sa mga fake record? Bakit hindi sila tumayo nang malaman nilang inabandona ang isang bagong panganak sa isang mapanganib na kalagayan? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa courtroom, hindi lamang nakatuon sa akusado kundi isang pagtatanong sa buong lipunan. Ang panig ng defense ay hindi tumanggi sa katotohanan. Sinubukan lang nilang bawasan ang antas ng kanilang paglahok na nagbanggit ng work pressure, takot na mawalan ng kita o kawalan ng kaalaman sa buong conspiracy. Ngunit hindi madaling kumbinsihin ang jury. Ang mga ebidensya ay masyadong malinaw. Nakita nila ang isang sistema ng conspiracy na hindi kailangan ng pampublikong direksyon, kundi kailangan lamang ng tahimik na kompromiso. Ang bawat isa ay may maliit na bahagi, ngunit nagdagdag ito upang maging isang malaking krimen. Ang hatol ay ibinigay pagkatapos ng higit sa 6 na buwan ng paglilitis. Si Palmer ay sinentensiyahan ng 15 taong pagkakakulong na may kondisyon na ganap na makipagtulungan at walang apela. Ang accountant ay sinentensiyahan ng 12 taon para sa money laundering at financial fraud. Ang panloob na abogado ay sinentensiyahan ng 10 taong pagkakakulong para sa paggawa ng peking legal na dokumento na nagdulot ng seryosong kahihinatnan. Ang 3 pang tao ay sinentensiyahan ng 3 hanggang 8 taong pagkakakulong para sa kanilang papel sa pagtatago ng krimen at hindi pag-uulat ng insidente. Hiniling din ng hukuman na magbayad ang Memorial Hospital ng civil damages na 20 million sa pamilya ng biktima dahil sa kakulangan ng responsibilidad sa pagbabantay at management. Kasabay nito, ang mga professional licensing agency ay nagsagawa ng mga pamamaraan upang bawiin ang mga lisensya, tapusin ang mga contract, at ipagbawal ang pag-eehersisyo ng medisina, accounting, at batas ng permanente sa mga kasangkot na individual. Hindi lamang sila nawalan ng kalayaan, nawalan din sila ng karera, reputasyon, at kakayahan na makabawi sa kanilang posisyon sa lipunan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nawalan ng mas marami kaysa sa nawala kay Gigi. Hindi siya naroroon sa paglilitis sa araw ng hatol, at hindi rin siya nagkomento sa media. Tahimik siyang nagpatuloy sa pag-aaral sa Stanford, tinatapos ang nursing program na may espesyalisasyon sa pangangalaga sa mga bata. Naunawaan niya na kahit paano ay nakamit ang hustisya, hindi nito maibabalik ang nawalang mga taon ng pagkabata. Hindi nito maibabalik ang mga yakap ng ina, ang matatag na pag-aaral o ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang pamilya. Hindi rin nagsalita ng marami si Lola Menchu pagkatapos ng paglilitis. Lumabas lang siya sa isang pribadong pagpupulong kasama ang team ng Camila Reyes Fund, kung saan ipinahayag niya na doblehin ang operating capital ng fund sa susunod na taon. Ang layunin ay hindi lamang ang pangangalaga sa mga inabandunang bata, kundi ang policy advocacy upang mapabuti ang proseso ng safety audit sa mga ospital, itaguyod ang mga batas na nag-oobliga sa mga pasilidad ng kalusugan
na mag-ulat ng pampubliko ng mga kaso ng hindi natukoy na mga bagong panganak at lumikha ng isang independenteng sistema ng imbakan ng impormasyon ng panganganak upang maiwasan ang pagbabago ng record ng hindi natutuklasan. Isa sa mga unang resulta ng fund ay ang pagtatatag ng isang pambansang hotline para sa mga tauhan ng ospital at foster center na gustong mag-ulat ng misconduct ng walang takot sa paghihiganti. Sa unang 3 buwan, higit sa 200 tawag ang naitala, kung saan halos 50 kaso ang kwalipikado para sa opisyal na investigasyon. Sa labas ng media spotlight, tahimik na nagaganap ang mga pagbabago. Ang mga malalaking ospital sa California ay nagsimulang suriin ang kanilang record management process. Ang ilang estado ay nagsimulang pag-aralan ang operating model ng Camila Reyes Fund bilang isang modelo ng reforma. Ang mga thank you letter mula sa mga pamilya na umampon ng mga bata sa mahirap na kalagayan ay ipinapadala linggo-linggo. Ang kwento ni Gigi ay hindi na lamang isang personal na trahedya, kundi naging catalyst para sa malawakang pagbabago. Walang sinuman ang makakapag-alis ng mga sugat ng nakaraan, ngunit maaari nila itong bigyan ng kahulugan at iyon, minsan, ang pinakamalaking tagumpay na maibibigay ng hustisya. 3 buwan pagkatapos ng huling paglilitis, natanggap ni Gigi ang kanyang nursing degree mula sa Stanford University. Hindi ito isang magarbo na seremonya. Ayaw niya ng mga kamera o reporter. Gusto lang niyang tapusin ang isang bagay na inakala niyang hindi na niya kailanman maaabot. Nagawa niya ito, hindi dahil sa sino man ang tumulong, kundi dahil nalampasan niya ang mga madilim na taon nang hindi nawawalan ng tiwala sa sarili. At kahit na mayroon na siyang lola sa tabi niya, may pinansyal na kakayahan at may atensyon ng komunidad, ang pinakaipagmamalaki niya ay ang hindi siya sumuko ng tila walang kabuluhan ang lahat. Pagkatapos magtapos, nagsimula siyang magtrabaho sa isang ospital ng mga bata sa Palo Alto kung saan may isa sa pinakamahusay na programa ng paggamot at pangangalaga sa mga bagong panganak sa West Coast. Mahirap ang trabaho, pabago-bago ang oras, mataas ang pressure, ngunit hindi siya nagreklamo. Nararamdaman niya na binabayaran niya ang isang hindi nakikitang utang sa buhay. Bawat batang inaalagaan, bawat nanay na pinapakalma, bawat shift na natapos ay tumutulong sa kanya na maramdaman na nag-aambag siya sa pag-aayos ng kawalan ng hustisya na kanyang naranasan. Hindi sa pamamagitan ng pagsasalita o pagpuna, kundi sa pamamagitan ng konkreto at praktikal na aksyon. Araw-araw, kahit abala sa ospital, ginugugol niya ang bahagi ng kanyang oras upang pamahalaan ang Camila Reyes Fund kasama ang kanyang lola. Nagkikita sila linggo-linggo. Nagpaplano ng direksyon, pumipili ng mga proyekto, nakikinig sa mga mungkahi mula sa mga expert team. Hindi siya pinilit ng kanyang lola na maging successor niya sa korporasyon o pilitin siyang baguhin ang mga layunin sa buhay. Sa halip, binigyan niya siya ng ganap na respeto. Sa tuwing may nagtatanong kung may balak siyang pumasok sa mundo ng negosyo, numingiti lang ang kanyang lola at sinabing may sariling landas si Gigi at sapat na iyon. Ang fund ay patuloy na lumalago ng mabilis. Pagkatapos ng unang taon ng operasyon, higit sa 300 bata ang natulungan na makita ang kanilang pamilya. Marami sa kanila ang nawawalan ng record o nahaharap sa legal na problema sa proseso ng pag-ampon. Isang network ng mga legal expert, psychologist at health worker ang nabuo sa buong California at unti-unting lumawak sa kalapit na mga estado. Ang mga proyekto upang mapabuti ang sistema ng imbaka ng hospital record, pagsasanay sa mga kasanayan upang makita ang mga palatandaan ng pang-aabuso at pagpapabaya sa bata ay nagsimula ring ipatupad sa higit sa 20 malalaking pasilidad ng kalusugan. Pumondo siya ng buong operating cost, hindi humihingi ng kita, hindi kasangkot sa promosyon ng brand. Ang bawat gastusin ay transparent, na-audit ng independyente, at inaanunsyo ng panapanahon. Ang paraan ng pagpapatakbo niya ng fund ay nagulat sa marami sa mundo ng negosyo. Sanay sila sa imahe ng isang malamig at determinadong negosyante na hindi nagpapatalo sa sinuman sa market. Ngunit dito, siya ay isang lola na puno ng habag, tahimik na ginugugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang magbigay ng paggaling para sa susunod na henerasyon. Madalas na sinasamahan ni Gigi ang kanyang lola sa mga biyahe sa mga pasilidad ng pangangalaga sa mga bata,
lalo na sa mga dating kinasuhan o may outdated system. Hindi sila pumupunta upang punahin, kundi upang makinig at magbigay ng suporta. May mga lugar na nangangailangan ng pondo para sa medical equipment, may mga nangangailangan ng trainer para sa mga tauhan, may mga nangangailangan ng abogado upang tulungan sa komplikadong legal na pamamaraan. Ang bawat biyahe ay nagiiwan ng bakas, hindi dahil sa kanilang pangalan, kundi dahil sa konkretong pagbabago na naitala sa report pagkatapos. Isa sa pinaka-hindi malilimutang biyahe ay sa Oregon, kung saan ang isang foster center na dating isinara dahil sa kakulangan ng kondisyon sa pangangalaga sa mga bagong panganak ay muling binuksan pagkatapos mapondohan at masanay muli ang buong sistema. Nang bumalik sila sa pagtatapos ng taon, 8 bata na ang naampon sa mga bagong pamilya at 4 na dating ulila doon ay bumalik upang magtrabaho bilang tauhan. Tahimik na umupo si Gigi sa buong hapon na iyon. Hindi niya kailangang magsalita at hindi rin kailangan na may nakakaalam sa kanya. Gusto lang niyang masaksihan ang isang magandang resulta, isang bagay na pinangarap niya sa buong pagkabata ngunit hindi kailanman nagkaroon. Suot pa rin niya ang luma at pilak na kuwintas. Kahit na mayroon na siyang bagong kopya na gawa sa mas magandang material, pinanatili pa rin niya ang orihinal sa kanyang leeg. Hindi lamang ito isang memento, ito ang nagdala sa kanya pabalik sa kanyang pamilya. Sa headquarters ng fund, ipinadala ng kanyang lola ang orihinal na kuwintas sa isang maliit na glass box na inilagay sa tabi ng litrato ng ina ni Gigi habang buntis. Sa ilalim ay isang maliit na plaque na may nakaukit na teksto. Para sa mga batang nakalimutan, karapat-dapat kayo sa kinabukasan. Si Palmer, na naglilingkod sa kanyang sentensiya sa isang low-security detention facility sa Nevada, ay nagpadala ng sulat kamay para sa kanya. Sa sulat, mahaba siyang nagsulat tungkol sa pagsisisi, tungkol sa kanyang kalagayan at sa mga bagay na nais sana niyang ginawa ng iba. Sinubukan niyang magpaliwanag, sinubukang sabihin na naniwala siyang magiging maayos ang lahat, na ang bata ay aampunin at mabubuhay ng maayos. Ngunit hindi sumagot si Gigi. Binasa niya ang sulat, inilagay sa drawer, at iniwan doon. Hindi dahil sa galit o puot, kundi dahil naniniwala siya na may mga pagkakamali na kailangang harapin ng tahimik, hindi kailangan ng paumanhin. Ang mga taong pinakamarapat makinig ng paumanhin, tulad ng kanyang ina, ay wala na ang pagkakataon na makarinig pa. Ang iba pang mga kasangkot sa kaso ay sunod-sunod ding humarap sa kahihinatnan. Nawalan ng lahat ng ari-arian ng accountant, binawi ang mga degree, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya. Ang abogado ay tinanggal sa professional association, nabubuhay sa pansamantalang tulong sa isang maliit na inuupahang apartment. Hindi sila nakaranas ng pisikal na parusa, ngunit ang pagbagsak ng karangalan at posisyon ay nagdulot sa kanila na hindi na maging sila. Hindi natuwa si Gigi, nalungkot lang siya sa kung ano ang nasayang. Kung simula pa lang ay pinili ng sinuman ang tamang paraan, maaaring hindi siya lumaki na may pakiramdam ng kawalan sa loob ng halos 30 taon. Hindi niya hinayaan na ang nakaraan ang magdikta sa kasalukuyan, ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Ginamit niya ito bilang motibasyon. Ang mga bata na inaalagaan niya araw-araw sa ospital ay walang alam tungkol sa kanyang kuwento. Para sa kanila, siya ay si Nurse Gigi lamang na laging nakangiti tuwing umaga, na marunong magkuwento ng nakakatawa at laging may oras na sagutin ang tanong ng bawat bata kahit gaano pa ito kahangal. Madalas na nagbibiro ang kanyang lola na nagtatrabaho siya na parang may 2 tao sa isang katawan, isang nagpapatakbo ng fund at isang nagliligtas ng buhay sa ospital. Ngunit idinagdag din niya, katulad ka ng iyong ina, matigas ang ulo, tahimik at may puso na marunong magmahal. Sa tuwing naririnig niya iyon, gumaan ang pakiramdam ni Gigi. Hindi dahil sa pinuri siya, kundi dahil sa pangungusap na iyon ay mayroong isang bagay na matagal na niyang pinangarap. Isang koneksyon, isang pinagmulan, isang sandigan upang malaman na hindi na siya nag-iisa. At minsan, sapat na iyon upang baguhin ang buong buhay. 3 taon pagkatapos ng mapagpasyang gabi sa Silangan Fine Dining, isang marangal na seremonya ang ginanap sa pinakamalaking convention center sa California. Daan-daang tao ang dumalo, mula sa mga mambabatas, social activist, kinatawan ng ospital,
unibersidad, hanggang sa mga taong natanggap ng tulong mula sa Camila Reyes Fund. Dumating sila upang saksihan ang isang espesyal na sandali. Ang National Humanitarian Award para sa kanyang lola, naganap na nagbago sa pananaw ng lipunan tungkol sa sistema ng pangangalaga at proteksyon ng mga bata. Si Gigi ay inanyayahan sa entablado upang ipakilala ang kanyang lola. Nakasuot siya ng eleganteng kulay abo na suit, nakatali ang buhok, kalmado ang mukha ngunit puno ng emosyon ang mga mata. Hindi siya nagbasa mula sa papel, hindi tumingin sa screen, kinuwento lang niya ang kwento sa isang mabagal at tapat na boses. Nagsalita siya tungkol sa isang babae na inakala na nawalan ng lahat ngunit hindi hinayaang maging paghihiganti ang sakit. Isang tao na sana ay gumamit ng kapangyarihan upang maghiganti, ngunit pinili itong gamitin upang magpagaling. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga gabi na magkasama silang nanonood ng mga lumang larawan ng kanyang ina, ang babae sa litrato na may maamo ng ngiti na hindi pa niya nakilala. Ikinuwento niya kung paano sinasagot ng kanyang lola ang bawat sulat kamay na ipinadala sa fund, kung paano siya tumawag sa bawat maliit na ospital upang magbigay ng inspirasyon, kung paano niya laging pinipili na magtrabaho ng tahimik, hindi humihingi ng karangalan o gantimpala. Sinabi niya na kung wala ang kanyang lola, maaaring hindi niya kailanman nalaman kung saan siya nagmula. At kung wala siya, daan-daang iba pang mga bata ang maaaring patuloy na lumutang sa sistema na walang nakakaalala ng kanilang pangalan. Nang umakyat ang kanyang lola sa entablado, tumayo ang buong hall. Tinanggap niya ang parangal na may bahagyang ngiti at tumayo sa harap ng mikropono, tahimik sa loob ng ilang segundo bago magsalita. Hindi siya nagsalita tungkol sa nakaraan, hindi rin niya binanggit ang kaso o ang mga numero ng tagumpay. Ibinahagi lang niya ang isang simpleng bagay, na ang kayamanan ay hindi nasa ari-arian, kundi sa kakayahang pumili ng tama kapag mayroong karapatang pumili ng mali, na ang pagkawala, kung titingnan ng may kabaitan, ay maaaring maging simula ng isang magandang bagay at ang pamilya, kung minsan ay nawala, ay maaari pa ring matagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga na hindi kailanman nawawala. Pagkatapos ng seremonya, umalis ang mag-apo sa hall sa pamamagitan ng maliit na daanan sa likod. Hindi sila dumalo sa celebration party, gusto lang nilang umuwi. Sa kotse, sumandal si Gigi sa balikat ng kanyang lola, hindi nagsasalita. Sapat na ang mga boses sa labas. Sa kanilang puso, naayos na ang lahat. Isang paglalakbay na nagsimula sa pagkawala, dumaan sa galit, natagpuan ang katotohanan at nagtapos sa pasasalamat. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsagawa sila ng isang mahabang biyahe, hindi para sa trabaho, hindi para sa charity work, kundi para lamang mabagal ang buhay. Pumunta sila sa mga lungsod na minsan ay minahal ng kanyang ina, ayon sa mga sulat na natira. Huminto sila sa Portland, kung saan planong lumipat ni Cams pagkatapos manganak. Dumaan sila sa Santa Fe, kung saan mayroong isang maliit na tindahan ng sining na binili ng kanyang ina ang unang painting. Sa bawat lugar na kanilang dinadaanan, nag-iwan sila ng handwritten card na may nakasulat na teksto para sa mga patuloy na naghahanap ng pamilya. Huwag kailanman tumigil sa pag-asa. Sa buong paglalakbay na iyon, unti-unting naunawaan ni Gigi na ang ipinasa ng kanyang lola sa kanya ay hindi lamang ari-arian o responsibilidad kundi ang pananaw sa buhay. Hindi lahat ng sugat ay kailangang alisin. Ang ilang scar ay dapat panatilihin upang paalalahanan tayo sa nangyari, upang paalalahanan tayo na huwag itong ulitin. Napagtanto niya na hindi niya kailangang baguhin ang mundo sa isang araw, kailangan lang niyang gawin ang isang tamang bagay araw-araw nang may lahat ng kabaitan na mayroon siya. Sa pagtatapos ng taon na iyon, sumulat siya ng isang liham na ipinadala sa lahat ng mga ospital na nakipagtulungan sa fund. Sa liham, hindi siya nagsalita tungkol sa mga tagumpay o mga plano sa hinaharap. Ibinahagi lang niya ang kanyang personal na kwento, hindi humingi ng donasyon, hindi humiling ng suporta. Nais lang niya na bawat tao na magbabasa ay magtanong sa sarili, kung ang isang bagong panganak na walang pangalan, walang magulang, walang boses, ay lumabas sa aking shift ngayon, ano ang gagawin kong iba? Ang liham na iyon ay kumalat ng malawakan. Ibinahagi ito sa mga medical seminar, mga professional training course, at maging inilimbag sa isang nursing textbook
Isang maagang araw ng tagsibol, bumalik si Gigi sa lugar kung saan siya nagtrabaho sa Palo Alto Hospital. Hindi na siya full-time employee, ngunit pinanatili pa rin niya ang koneksyon. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng isang grupo ng mga final year nursing student mula sa programa ng scholarship na pinondohan ng fund. Dinala niya sila sa tour, nagbahagi ng karanasan, at tinapos ang pagpupulong sa isang mensahe. Kung makita ninyo ngayon ang isang batang walang kumukuha, huwag ninyo siyang tingnan bilang isang file. Tingnan ninyo siya bilang isang kwento na hindi pa naikukuwento. Maraming taon pagkatapos, ang kuwento niya at ng kanyang lola ay binabanggit pa rin, hindi dahil sa nakagugulat na kaso, hindi dahil sa halaga ng pera na inilaan sa mga proyekto, kundi dahil sa paraan kung paano nila pinili na harapin ang katotohanan. Hindi tumakbo, hindi naghiganti, hindi bitter, tahimik lang na nagtrabaho, binabago ang bawat bagay sa pamamagitan ng kung ano ang mayroon sila. Ang pilak na kwintas ay nanatili sa glass cabinet sa headquarters ng fund. Sa tabi nito ay isang bagong picture frame na kinuha sina Gigi, ang kanyang lola, at ang unang sulat kamay na ipinadala sa mga ospital. Sa ilalim ng frame ay isa pang linya na gawa sa tanso. Ang bawat bata ay may halaga. Kahit na nakalimutan, inabandona, o ninakaw, karapat-dapat silang matagpuan at mahalin. Nang may nagtanong sa kanya kung ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya mula sa paglalakbay na ito, sumagot lang siya ng isang maikling pangungusap. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang na hindi sumuko. At pagkatapos ay umalis siya upang ipagpatuloy ang kanyang landas. Hindi maingay, hindi mapagmalaki, ngunit laging matatag dahil naunawaan niya na may mga bagay na hindi maaaring ayusin, ngunit maaaring pigilan na mangyari muli. At minsan, sapat na ang isang tao na naniniwala na ang mabuti ay umiiral pa rin upang baguhin ang kapalaran ng isang tao nang walang hanggan.